Leo, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for April 1 to 7, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin na ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment kung gusto nyo mag-book. Okay, let's see Leo, what's up with you ngayong April 1 to 7. Be bold and make the first move. Ayan, so maglalakas loob na raw kayo na mag-initiate, no? Kayo yung mauuna. You will make the first move in your career, in your business, in your relationship. You are good enough. Ayan. Full Moon in Virgo. So, I think you will realize your worth. You will realize yung mga kakayanan mo, yung value mo. No? Binavalue mo na ngayon ang iyong sarili. Yes. Na-realize mo ang iyong abilities. Now, ngayon, you have confident, no? Mas confident ka ngayon. You have the confidence that you need. Your hard work is paying off. Yung mga in-effortan mo na trabaho, career, business, or sa project mo, nagpi-pay off na yan. And this week, marirealize mo or mapapansin mo na yan na parang nakikita mo na yung fruits of your labor. Your hard work is finally paying off. Let's see your overall energy. Oh, diba? Hard work is paying off. So, money, money, money. This is abundance, financial stability. Yung iba sa inyo may inheritance, no? Or merong makukuhang certain amount of money from your parents, your lolo, lola, no? And pagdating naman sa business, career ninyo, maganda yung income. Meron ditong abundance. My legacy, you are building a legacy. You have the 5 of Wands. I feel like you're being more competitive ngayon, no, sa career mo, sa business. Kahit sa mga kamag-anak, nagiging competitive ka rin. Or pwedeng competitive sila sa'yo kasi nakikita nila yung iyong mga, mga achievements. Your challenge, the Fool. So, yung challenge mo ngayon is mga bagong opportunities, no? Na pwedeng nagpo-procrastinate ka, hindi mo muna sinisimulan, hindi mo muna ginagawa. So, ang challenge sa'yo is kung paano ka mas magte-take ng risk. Kasi, di ba, sa lahat naman ng mga bagay, kailangan mag-take tayo ng risk kasi mas riskier nga daw, mas malaki yung opportunity niya na maging successful. Kahit sa business, 'di ba? Pag lagi kang on the safe side, hindi mo rin talaga totally makikita yung biggest potential ng iyong business, ng trabaho mo. But kung ikaw parang kumbaga susugal, no? Susugal sa isang bagay na medyo risky, pero alam mo na kapag nagawa mo ng tama, maganda yung balik sa'yo, magiging successful, then go ahead. Of course, ikaw pa rin naman ang magde-decide niyan. Pag-isipan mong maigi. Your opportunity, you have the 4 of Wands. Celebration. Knight of Swords. Merong magre-reach out from a family, from one of your family. Pwedeng family members mo, gusto makipag-ayos, makipag-usap. Pwedeng nagkaroon kayo ng fallout, nag-away, nagkaroon ng misunderstanding in the past. So, ngayon pwedeng may opportunity na pag-usapan, magkaayos, may mga reunion. Some of you naman, merong opportunity kayo na maipagawa na yung kailangan yung ipagawa sa bahay ninyo, or yung mga kailangan yung asikasuhin related sa inyong bahay or sa properties ninyo.
So, your blessing, wow, the Chariot. That is definitely success. I feel like ngayon mas mas alerto sa mga taong hindi maganda yung ang intention sa inyo. So parang medyo flaky, medyo alanganin yung energies nila na hindi feeling mo hindi sila makakatulong sa iyo, no? And as a blessing, magiging mabilis kang kumilatis ng mga tao na merong good intentions at bad intentions sa'yo. So, ngayon, you are really focusing on your success, no? Kung ano pa yung pwede mong ma-achieve sa buhay. Some of you, meron ditong, kung ikaw ay bibili ng sasakyan, no? Pwedeng meron kang makikitang anomalya or any issue dun sa sasakyan na yon bago mo siya mabili. So, blessing yun kasi at least na-spare ka sa sa sakit ng ulo, no, in the future. So, at least napansin mo agad. So, money, career, finances, bringing balance into your life. O, yung iba sa inyo, challenge nyo yung pahinga. Masyado kayong busy. Meron kayong mga pinupursu ngayon na pwedeng hindi pa siya, kumbaga sa bunga hindi pa siya hinog. Oo. So, wag mo munang pitasin kasi hindi pa hinog. Ayan no. Yung iba sa inyo in denial sa situation nyo maari kasing meron kayong pinupursu na trabaho, career, or business na, alam mo yun, tinitingnan mo as magiging successful pa to in the future, pero sa present moment, mukhang alanganin na. Or meron kang mga ideas na kapag ginawa mo ngayon, hindi siya magiging practical para sa'yo, no? Sa pag-isipang maigi. 8 of Swords, Page of Cups, the King of Wands. I think depende kasi to sa pagiging ready mo, no? Kung ready ka na to go with this journey, no, sa paglalakbay na to, then why not? Kung ano man tong gusto mo i-pursue sa trabaho, sa career, sa business mo. Pero kung hindi ka ganun ka confident, medyo umiwas ka muna dyan kasi pwedeng magka-problema in the future. But there is merong offer, no? Merong offer sa'yo of travel. Oo, pwedeng paglipat ng trabaho or trabaho na mangangailangan na mag-move ka, no? Travel, ganyan. Yan, no? 8 of Pentacles. Travel opportunities. Yung iba training, may offer ng training sa inyo para mas lalo nyo daw na ma-improve pa ang inyong abilities, skills ninyo. Let's see your love life. Uy, my new love. Merong attraction, Some of you are into a new relationship. Kahit na you are still healing from your past. So, medyo mag-ingat lang sa mga ganyan kasi yung iba nagiging, ang tawag doon, rebound yung new relationship habang nag-heal sila from the past. So, make sure that you are ready para fair ka rin naman dun sa person. Oo. That you are going to deal with. Hermit. Virgo energy. Knight of Cups. Meron talagang love life. Pwedeng isa sa kaibigan mo or katrabaho, nakakasama mo na. And mahilig tong magbigay ng regalo, yung mga sweet nothings or mga pabor sa'yo. Mararamdaman mo naman kung itong person na to ay may interest sa'yo kasi iba yung trato niya sa'yo, parang inaalagaan ka talaga. Tapos very alert to sa mga needs mo. So, syempre, mafo-fall ka na rin. Kaya lang, yung iba sa inyo hindi pa kayo totally nakaka-move on from your past. Pwede tong taon na, no? Or recent past. So, kailangan
mag-reassess muna kayo ng situation kung handa na ba kayo for a new relationship. Kasi baka maging ano lang siya, rebound. But I see this person is meron siyang magandang intention. So kung talagang ano yung intentions niya totoo naman, no? Walang issue. Then bigyan mo ng time yung sarili mo na makilala pa tong taong to, kasi willing naman yung maghintay kung talagang kanyang intentions are good, no? Okay, so that is your reading, Leo. Thank you so much. Bye.